distinguished guests, of course. Okay? Sino po mauna? Ito po ang ating mic. Sino po ang gustong una mag-ask? Hi Katrina, good morning. Good afternoon. Congratulations to your upcoming concert. So what inspired you, Kat, para gawin yung Gen Z icon na concert, and ano yung aabangan or aasahan ng mga fans mo sa nalalapit mong concert? First of all po, thank you so much for being here po. Salamat po sa time niyo pong lahat. And masaya po ako na that we're doing this since actually this is the first promotion na ginagawa natin. Even though sa Showtime naman and ASAP, they give me a chance to like promote the concert as well. So regarding po sa question, what inspires me to do this? Actually po, my last concert kasi was December 2020, bago mag-pandemic. So it's been 4 years, almost 4 years, simula po nung last na nag-concert ako. And kumbaga hinahanap ng katawan ko, hinahanap ng yung ganitong excitement, yung ganitong kalaking production na show, kumbaga po. And right now, I'm so happy and I'm really looking forward also to work with the other amazing artists, Raven, JM, Kimo, and Sam. Kasi sobrang dali nilang katrabaho. Gusto ko yung eagerness nila. And I'm so excited also kasi since maraming nagtataka bakit Zcon and bakit Gen Z yung parang minamarket namin. It's because parang napansin ko din po kasi na nowadays, no, habang tumatagal, parang yung nagiging, yung reach ng audience ko ngayon, or yung mga fans and mamshies ko, is mga Gen Zs. So sila talaga yung mas malaki yung percentage ng mga nagsusupport po sa akin ngayon. And sa concert po na to, siguro what to watch out, kung ano po yung maaabangan nila is, for this one, I'm so hands-on talaga. Talagang hinands-on ko, kasama ko kasi I'm using my own team. Our musical director, Kelly Kabigba, and siya po yung gumagawa ng mga arrangement ko sa covers ko. And sa mga ibang content ko po sa social media, YouTube, and so siya po yung kinuha ko as my musical director. And kumbaga, nagko-collaborate kami sa mga inputs na gagawin namin sa mga songs. So, excited po ako. Ayun, sa dami ng mga hit songs mo, and yun nga na-mention mo na very hands-on ka dito sa concert. In terms of yung mga song choices, meron ka bang mga pwedeng i-share with us na mga na-select mong i-perform? Sa mga na-select. So, actually, if we're looking about the title Gen Z, actually, hindi naman lahat ng Gen Z, no? Since ang binamarket nga po natin is nasa ganitong situation tayo, gusto namin mas makarelate sila kasi yung mga music dati ng yung mga Gen Z is 1996 to 2012, di ba? So ito yung mga R&B, yung mga R&B-ish. So we are putting songs na kumbaga ginagawa namin ng ibang flavor, but at the same time, they can makarelate sila sa tandang premiere namin para sa concert. Thank you and congratulations. Thank you po. Sir Ray Pumanoy, Pabante. Ray. Hi, Kat. Opo. Medyo matagal-tagal na. Opo. May kaba ba? Kasi alam ko parang sanay ka na, pero sabi mo, 4 years ago pa yung concert mo. Anong nararamdaman mo actually? Honestly po, syempre may pressure. Naka-pressure kasi, which is okay, mas maganda na may pressure and may kaba. Kasi, kumbaga, mas may eager ka na gusto mong gawin talaga ng maayos. Pero, since I'm trying to be involved po talaga especially sa mga songs and
how I want it to be arranged, yung mga arrangement po ng kanta. Kumbaga, I'm a little anxious, na-anxious siya actually. And syempre, coming from, pandemic days, nawala yung entertainment talaga. Kumbaga, wala sa television, nawala po bigla yung entertainment. So, lahat nasa bahay lang. So, coming from that, na nag-live streaming kami dati. Pero salamat kami nag-live streaming. Opo. Kahit nabigyan mo ng entertainment sa mga tao. Actually po, nung time na yun, na-realize ko na yung live streaming days and pandemic na, na parang walang artista noon. Kasi lahat kami nandun sa platform na to to give entertainment pa rin sa mga tao na nanonood sa bahay since lockdown. So, and then, nung bumalik na po ulit lahat, syempre masaya kami kasi kahit pa paano, no? Kasi minsan nakakapagod din palang kumanta na nasa cellphone ka lang. Tapos, yung mahirap makipag-interact masyado kasi you have to read all the comments. Pero right now, that na we're doing a concert again, sobrang masaya po ako. But I'm a little anxious and pressured. Pero, with the help of God naman po, kakayanin naman po ito. Natikman mo na yung pagiging hands-on, no? In the future ba, ikaw na ba mismo magdidirect ng sarili ng concert? Parang na-oversee ko po, parang nakikita ko po. Kasi medyo, ano ba yung term ko? Parang, creative. Opo, parang, kasi, especially pag kunyari nanonood ako ng concert ni Beyonce, kasi sobrang idol ko si Beyonce, international si Beyonce, and then sa local dito sa Philippines, si Ate Reg. So, pinagsasama ko yung influence nilang dalawa. And every time I watch Beyonce's concert, parang sabi ko, parang gusto ko to kapag kaya na, kapag pwede na ako mag-produce ng sarili ko. Kasi right now po, nagsastart na ako mag-produce ng sarili ko, like my contents, and sa YouTube, nire-release ko po ng mga kanta. So, yes, napapursue ko po na. Mga ilang years pa kaya? Ikaw ba mag-produce o ang diva o wala rin? Siguro, I will start with Sigundahan ka na. Sino ang gusto mo makaback-to-back sa mga idols mo dito sa local? Kung sakali, o yung magdidirect. Tapos ikaw yung kakanta, sarili yung concert, and then kukuha ka ng siguro mga dalawa lang. Sino ito? Siguro, actually, syempre, of course, ako lang ko sasabihin si Ate Reg. Pero I'm really excited to work or do a concert with Jonah or Morissette. Jonah and Morissette. Yes. Wow. Especially ngayon na si Jonah is nasa Viva na din. So, may possibility. Actually, nilalambing ko siya kay Boss Vic this year also. Pero dito muna tayo sa Sikon. Oo nga. Sorry, gusto mo tanong magtatanong pa ako. Kasi napag-uusapan yung pagiging unpro, di ba? Doon sa issue ni Morissette. And then, I'm sure dumating ka rin sa puntong nagkaroon ka rin ng vocal problem. Then wala kang choice. Pero ba ganun? Wala kang choice kundi tuparin yung commitment mo. May mga circumstances po ako nagkaroon. Paano mo itatawid yun? Hindi mo na nako-compromise yung expectation ng mga yung mga fans mo na gusto kang pupirin, yung, di ba, alam mo yun? Pag hindi po talaga kaya, kung hindi po talaga kaya ng katawan, it's either i-cancel, refund na lang ng payment. Pero hindi pa naman, parang never pa naman po nangyari siya na may cancel ako ng event. Pero ang ginagawa ko na lang po is, napaka-importante po kasi na sa singer na alam mo po yung list of songs na kinakanta mo. Kasi, kumbaga, kung parang maaano po ng boses mo, yung limitations ba ng boses mo. So, kumbaga pinag-iisipan ko po yung repertoire, hakantayin ko every shows na ginagawa ko. Pero pag may mga chances po na kunyari may sakit, ganyan, ako po mismo, ang ginagawa ko po, it's either bababaan ko yung key, kasi yung key ng kanta, so that's why lagi ako may dalating equipment minsan sa mga shows ko. Para pag may biglang emergency na biglang nawalan ako ng boses, kumbaga kaya ko pong
ma-organize ko pa rin ng maayos yung kanta, and worst comes to worst po, yun nga po, in-edit ko yung instrumental, binababaan ko yung key para at least, kumbaga yung limit ng boses ko na alam ko na medyo sablay, kaya rin pa rin sa key na to. Ginagawa ba doon ibang mga, paano ilang ako nakarinig na pwede pa lang i-adjust mo kung meron kang equipment or something? Opo. Ginagawa ba doon ibang mga singers katulad ni Morissette, yung iba, ganun ba, or... Hindi ko lang, Baka ikaw lang po di ba? sure, hindi ko lang po sure, pero kasi... Dapat pala may matutunan sila sa iyo, ano? Hindi, ayoko lang po kasi na, ang hirap po kasi ngayon lalo na sa social media na isang pagkakamali mo lang is parang yun na yung matatandaan nila forever. So parang hindi naman sa pagiging, alam mo yun, na safe, parang you have to be smart also. Kesa, alam mo yun, kesa may masabi. Well, hindi naman po dapat talaga minamayin yung sinasabi ng iba, pero mahirap din po kasi syempre tao ka lang. Parang nakakapagbasa ka ng mga social media. Sobrang big deal na po kasi ngayon. So, I think this is just the smart way to do it po. So, dapat i-share mo yun sa ibang mga stars mo. Sa mga singers, dapat pala, meron sila ganyan. Or nagpamaling po ako ng kanta. Kunyari may kanta po na, medyo alanganin to, kailangan na lang natin. Kesa, Last question na lang, how do you feel kung Morissette ngayon na sinasabi ang pro na ganyan, tapos hindi naibigay yung expectation, ganyan, parang na-disillusion yung mga manonood? actually po sinabi niya naman po yung side niya na Yes, okay. ginawa niya naman yung best niya that night. And nakita ko po na yung husband niya is nag-post ng video ni Morissette that time din. Parang wala naman po akong nakita ng mali sa ano niya. Kasi it's still Morissette. Parang alam naman na po ng tao yung capability. Siguro po yung expectations lang ng tao, which is mahirap, hindi naman lahat na be-please kasi. But at least, she still showed up and then still performed very well. Para sa walang boses at may sakit, nakakanta pa rin siya ng talagang maayos. Thank you, congratulations. Thank you po. So, natin yung chance kay Miss Darla. Darla, baka pwede kang itanong.